At pagkatapos, hindi mo namamalayan na nakalulong na pala doon. At yung kung ito ay mayroong pamilya, ay napapasubo at ang dapat nakainin ng kanyang mga anak o ng kanyang pamilya ay naibibigay doon. O kung minsan kung nagkukulang, dahil nakalulong na siya doon, ay nakakagawa pa rin ng masama na hindi tamang gawain ng isang empleyado. Kuya, karamihan ay marami ang nangyayari sa ganito. Hindi lamang isa, hindi lamang 5, kundi marami. At may pangyayari din kung minsan sa ating buhay na nagiging sanhi din tayo ng pagkakasala, lalo't higit yung walang kamuangan. Kaya yung sinasabi nga dito sa mga maliliit na nananalig sa atin eh. Kasi hindi naman yung maliit na bata to eh. Wala silang alam. Wala silang kamuangan sa larangan ng pagkakasala. Kaya kung minsan natuturuan upang ito'y gumawa ng masama. Ito ang dahilan, kuya, at ang parusa dito napakabigat. Napakabigat. Ano yun? Apoy na hindi namamatay. Nang ibig ilarawan ng ating Panginoon na katulad ng mga nasa lumang tipan at sa bagong tipan, ang tumutukoy dito ay ang impyerno. So, ang ibig sabihin, kuya, ang paggawa natin ng masama, alam na nating lahat na may katumbas na kaparusahan, bakit pa natin ito gagawin? Dahil ba nasasarapan tayo? Dahil ba salayang ibinigay ng Diyos sa atin? Dahil ba walang nagbabawal sa atin? O ito'y udyok ng laman na magdurusa pagdating ng araw ang ating kaluluwa? Sana, Kuya Min, sa pangyayaring ito, sabi nga ng Panginoon, kung ang kamay mo ang sanhi ng pagkakasala ay ang kamay mo, putulin mo. Mabuti pang pumasok ka sa langit ng isang kamay kaysa 2 kamay mo na nandun ka sa impyerno. Kuya, siguro sa pangyayari, kung titingnan mo, isang kamay lang ang nagkasala eh. Pero buong-buo ng iyong pagkatao at buong-buo ng kaluluwa mo magdudusa eh. Ito ba'y letra por letra? Hindi. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ang kamay mo na ito, ang siyang nagagamit mo upang gumawa ng pagkakasala sa Diyos o laban sa mga tao na nakapaligid sa iyo o sa kapwa mo, kontrahin mo na. Huwag mo nang gagawin. Huwag mo nang itutuloy at huwag mo ring isipin na gawin mo ito. So, dapat, Kuya Min, sa pangyayaring ito, hindi letra por letra to. Magagawa mo ito na hindi mo itutuloy kung may balak ka. Sino ba ang kukuha nito? O kung ikaw ay magnanakaw, sino bang kukuha? Kamay mo. So sabi niya, kung ang kamay mo, kung minsan naman hindi mo naman gagamitin yung 2 kamay mo eh. Yung isa lang ang magnanakaw nito eh. So sabi niya, putulin mo yan. No? Pero kung talagang ito ang sanhi at hindi mapigilan ng kamay mo, maaaring putulin mo. Pero kaya nating gawin ito kung gugustuhin lang natin. Sabi nga niya, kung mayroong namang magkakasala, sanhi ay yung kanyang mata.
dukitin. Ano? Kuminsan kasi, lalo na ang sabi ng Panginoon mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nang ibig sabihin, na kung minsan na merong kalamang titingnan, na babae noon sinasabing hindi nagkakasala. Kung hindi yun talagang magkakaroon ng relasyon sila, yun ang pagkakasala. Pero sinabi ng Panginoon, tumingin ka lang ng masama at ang layunin mo yung masama sa isang babae, nangangalunya ka na So, anong ibig sabihin ni Kuya Men? Alisin mo yon sa paningin mo. Huwag mong gagawin yon na tumingin ka ng masama sa iyong kapwa, lalo na sa babae. Pigilan mo yan. Ang maganda, tingnan mo siya bilang kapatid. At tingnan mo sa kanya yung mga magagandang katangian. Kaya ugali niya. Yun ang dapat. Kaya nga, Kuya Men, sa bandang huli, dito mo makikita na ang laging sinasabi, mapupunta ka doon sa apoy. Pero dito sa bandang huli, sana mabuti ang asin, ngunit kung mawalan ng lasa, paano ito mapapanauli, no? So kung ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ikaw ay dating nagagamit sa kabutihan o dating gumagawa ng kabutihan at ito'y binaliwala mo na, hindi mo na naisasagawa, ay wala ka ng kwenta. Lumipas na yung lasa mo, lumipas na sa kapwa mo yung iyong ginagawang mabubuti. Ang nakikita ngayon sa iyo ng iyong kapwa ay yung kasamaan na hindi nila dapat tularan. Wala ka ng halaga, wala ka ng bisa. Pero noon ikaw ay mabuti. Nakikita sa iyo na ikaw ay isang uliran na anak, isang uliran na ama, isang uliran na asawa. Anak ko, Kuya Men, mayroon kang lasa, para kang asin na nagbibigay ng lasa sa mga nakapaligid sa iyo, sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga nakapaligid na mga iba't ibang tao na nakakasalamuha mo sa isang araw. Sana may natutunan ang ating mga kapatid sa atin o ang ating kapwa at ang mga magaganda nating gawa ang siya nating maipakita sa kanila na ito naman ay naman natin sa isang mabuting puno at ang punong ito ay ang Panginoong Jesus. Amen. Ganda po nung paliwanag ni Kuya Bert. Alam po ninyo, sa kabuuan, kung i-analyze natin, Kuya Bert, sanhi ng pagkakasala. Doon po sa paliwanag ninyo, sa una tungkol doon sa sanhi ng pagkakasala. Parang sa kabuuan ho rito binibigyan ng diin ho dito, sa bandang huli kasi, yung ating pagkatao ay dinadalisay ho yan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos Dadalisayin tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kung matapos tayong maging dalisay na sa pamamagitan ng ating pakikinig, ng ating pag-aaral, ng salita ng Diyos, naunawaan natin ang kahalagaan nito sa ating buhay at nai-apply natin sa mga taong nakapaligid sa atin, magsisilbi na tayo ngayong pampalasa. Magsisilbi na tayo ngayon na gabay nitong mga taong ito na nakapaligid sa atin. So, yung mga natutunan natin, may apply natin dito sa mga taong ito. So, magsisilbing inspirasyon tayo, malasa tayo dito sa mga taong ito. Tama yun, Kuya Men, doon sa paliwanag mo. At makikita mo, yung sabi niyan, dinadalisay niya. Ang lahat, dadalisayin sa apoy.
Alam mo kuya, ang pagdalisay kasi, lalo na't ginagamit ng Panginoon yung